Okay, yung lesson po natin for today is step 5, know your enemy. Yan. So yung text po natin is sa 1 Peter chapter 5 verse 8, which is yung memory verse ko po kanina. 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi po dito, be sober, be vigilant because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So know your enemy. So isang bagay po na nagiging matagumpay yung isang tao, or sabihin natin in terms of sports. So isang bagay na nagiging matagumpay siya is kinikilala niyang maigi kung sino yung kanyang kaaway, sino yung kanyang enemy. So in terms of boxing, so hindi lang siya dapat nagpapalakas, nagpa-practice. So kailangan niyang maintindihan din yung galaw ng kalaban. So in terms of ating pong spiritual na battle, so dapat mas maintindihan din po nating maigi kung sino ba talaga yung kaaway natin. Or sino, mas maintindihan natin yung kung saan siya nagsimula, kung ano yung characteristics niya, para mas magiging matagumpay tayo sa ating pong pakikipaglaban. So, the Christian life is not always easy. So, alam ko sa mga matatagal ng Kristiyano, naiintindihan po natin yan na yung buhay Kristiyano ay hindi talaga madali. So, maraming mga battle na pinagdadaan, temptation, frustration, so pressure. Yan. So, yun yung mga bagay na pinagdadaanan ng isang Christian o isang mananampalataya. So, meron tayong tatlong kalaban. So, una dito is yung ating flesh, your body's old nature, which did not live when you got saved. Yan. So, nasa katawang lupa pa rin tayo. Ito yung isa nating kalaban. And the world. Yan. So, system of evil that the majority of people follow. So, sabi nga sa Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, and the devil. So, sino ba tong devil na tinutukoy dito? Even though these enemies are strong in battle, we have promised from 1 Corinthians chapter 10, verse 13, and so, there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So, God has a promise na lahat ng mga bagay na pinagdadaan natin, temptation, nandyan yung Panginoon na tumutulong sa atin, give us power to overcome ang ating mga temptation. So, sabi nga sa kanta, sa kanta na lagi nating napapakinggan dati, o tukso, layuan mo ako. So, hindi po gano'n. Wala pong gano'n. So, sa kanta lang po yun. So, the best thing to do is to avoid temptation. So, iwasan natin. Tayo yung lumayo dapat sa temptation. So, kailanman hindi lalayo yung temptation sa atin. So, it's part of living, or it's parte ng ating buhay na talagang maraming temptation, frustration na dumadating sa atin. Yan. So, this lesson will inform you of your most misunderstood enemy, the devil. He is so deceitful. He has lived in both sides of the fence. So, naninirahan siya sa both side of the fence. So, bakit both side of the fence? So, kahit nung hindi pa tayo mananampalataya, so, nandiyan pa rin talaga yon. And ngayong mananampalataya tayo, so, it's still there. So, Satan is still there to tempt us, to discourage us in everything. Kasi ang gusto lang naman talaga ni Satan, mapalayo tayo sa Diyos. Kung hindi tayo mananampalataya, yung natin, hindi tayo mapunta sa langit. Yun yung mga plano niya talaga. So, kung ano yung plano ng Diyos sa tao, siya yung kontrabida. Siya yung humahadlang sa lahat ng mga plano. So, ganun din tayo.
bilang mananampalataya. So ano ba yung mga pangalan? So meron ditong LSD. So, ano itong LSD? L stands for Lucifer. Yan. His angel name. Yan. So ibig sabihin beautiful. And S is Satan, so adversary, so enemy, and the devil, D is devil, accuser of the brethren. So in Ephesians chapter 6 verse 12, so, basahin po natin. Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world. So tinutukoy dyan is si Satan. So we have battle sa ating laman, so sa mga principalities, powers, rulers of the darkness of this world. So yan po si Satan. So, ngayon po papag-aralan natin kung ano ba yung saan si Satan or ang devil. Unang-una dito is yung his beginning. So, yung origin, his beginning. So, marahil yung iba sa atin or most of us, alam natin kung saan talaga nagsimula si Lucifer. So, sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 17, so, basahin ko po. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of the prisoners? So, saan siya? So, he is a creation of God. So, his angel name, Lucifer, kaya because of his pride, yan. Kaya kung mapapansin natin dito, puro I will exalt my throne, yan. I will ascend above the heights, yan. I will sit also upon the mount of the congregation. So because of his pride, so yan po yung isang bagay na naging ano sa kanya, kaya siya naging fallen angel. Yan. So actually, hindi lang po si Lucifer, so may mga kasama din po siyang mga ibang angels or mga demons na naging katuwang niya din sa pag-deceive sa tao. Yan. So mababasa po natin sa Isaiah yung kung saan po, kung dyan po tumutukoy yung kung saan nagsimula talaga si Lucifer, which is yung devil. So, his sin. Then, his sin, sa Job chapter 4, verse 34, ang sabi po dito, he beholdeth all high things. He is a king over all the children of pride. So, actually, he is the king of the pride or lord of the pride. So, yan po si Satan. So, sa Revelation chapter 12 verse 4, and his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. So medyo malalim po ito na verse, pero based po sa na-research ko din is tumutukoy po ito sa panahon na isisilang si Jesus Christ. So yung layunin niya talaga is to stop yung pagsilang ng ating Panginoon yan, dito sa mundo.
So siya yung isang magiging kaya nga hindi po siya nagtagumpay nung isinilang yung ating Panginoon para tubusin yung ating kasalanan. So yan po yung isang bagay na ano niya talaga, kung ano yung purpose ng ating Panginoon sa langit, kung ano yung layunin niya, He is the one na magko-contradict, i-stop yung mga bagay na yon. Kasi ang ano lang naman talaga niya is mapahamak yung tao. Yun po yung pinaka ano niya talaga purpose. Yan. His goal is to hurt God and rob Him of glory. Yan. So, kung ano yung layunin ng ating Panginoon, siyempre kung kukontrahin po niya yon, so masasaktan yung Panginoon kapag hindi na isakatuparan yung plano ng Diyos, and also to rob Him of glory. So, actually, dun sa nabasa natin sa Isaiah, I will ascend, gusto niya talagang gusto niya talaga maging katulad ng Diyos or mas higitan pa yung ating Panginoon. He does this by hurting and trying to destroy the creation God loves most, mankind. So, nilikha tayo ng Diyos. So, yung layunin niya is masira ito. His ultimate goal for every person is to get them to go to hell. Once a person gets saved, however, he desires a place in their life. So kung hindi siya nagtagumpay para hindi maligtas ang tao, so pag naligtas ang tao, meron pa rin siyang papel sa atin. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo parang magpa-banjing-banjing. Kasi nandiyan naman talaga, binabantayan tayo. He know our weakest point. Kaya kung ano yung weakest point natin, doon yung si Satan talaga mag-work out para ma-tempt tayo. In Ephesians chapter 4 verse 27, neither give place to the devil. Yan. So tayo bilang mga Kristiyano, kailangan wag nating pahintulutan talaga na si Satan ay magkaroon ng lugar sa ating puso. Kasi yung temptation, yan yung pinakaunang steps eh. So kapag bumigay ka sa temptation, nakakommit ka ng kasalanan. Ngayon kapag nakakommit ka ng kasalanan, unti-unti yun nagiging lumalaki. And then, kapag lumaki na yung kasalanan mo, ma-realize mo sarili mo na hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon dahil sa mga kasalanan mo. Yun yung way para yung relationship natin sa Panginoon is magkaroon ng gap, unti-unting lumalayo tayo sa Panginoon. So, dapat, hindi natin papahintulutan dapat yung mga bagay. Ayun. So, katulad nga ng madalas sinasabi ng isang pastor, kapag daw binigay mo yung kamay mo kay Satanas, so yung igagrab niya is yung arm mo. Kapag yung arm ang binigay mo, buong katawan mo yung kukunin niya. So ganun yung the way na pagtrabaho ni Satan sa ating buhay. So if you will give your arm, if you will give your hand, he will grab your arm. So, mas malaki yung kinukuha niya. And his characteristics. So, ano ba yung characteristics ni Satan? So, unang-una is liar. Yan. So, sinungaling. Jesus called him the father of lies. He lied to Adam and Eve and told them they would be as God. So, unang-una nating is sa book of Genesis. So, sa kwento ni Adam and Eve. So, he deceived Eve by lying. So, ginagamit niya din yung salita ng Panginoon para i-twist, para manilang yung tao. So, he lied to Adam and Eve and told them they would be as God if they ate the fruit of the knowledge of good and evil. So, pride is the root of this lie. This is his big lie that he tells everyone, you can be your own God. He says, do your own thing, make your own decisions. Just said, not my will, but thine be done. So tayo bilang nasa katawang lupa, so isang bagay din na tinetempt tayo ni Satan na maging Diyos ka ng sarili mong katawan. So gawin mo yung mga gusto mong bagay, yun yung gusto ng Diyos eh. Kung gusto mo ng kasiyahan, sige, magsaya ka lang.
gusto mo ng ganito, sige, gawin mo lang. So yun yung isang bagay din na ini-inject ni Satan sa atin para maging ano tayo, maging makasarili. Kumbaga yung gusto nating gawin is yung gusto lang natin para sa ikabubuti natin or para sa ikasisiyan ng ating katawan. Kaya nga yung pride laging laging puro gusto ko ako. So hindi natin ino-consider yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Not my will, but thine be done. So tumutukoy siya na hindi ko kalooban, kundi kalooban talaga ng Ama. So tayo, dapat ganun din kung hindi natin dapat pinipilit kung anong gusto natin. So dapat gusto ng Diyos yung mangyari sa ating buhay. So be careful din tayo sa mga bagay na ganyan. So dapat lagi nating isik or sundin kung ano talaga yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, sa Genesis chapter 3, he lies by questioning God's word. Yeah, at God said. So, sinabi ba talaga yun ng Diyos? So, kumbaga, yung salita ng Diyos, kaya niyang i-twist para mapaisip tayo na hanggang sa madisib na tayo pa unti-unti. So, nagsisimula yun sa doubt, hanggang sa kaya kung di tayo talaga yung nourish, yung katulad po ng naano ko last Sunday na kailangan ma-nourish tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi, so doon nagsisimula. So nagsisimula yan sa doubt hanggang sa unti-unti ng malilin lang tayo ni Satanas. Okay? So, isa ding characteristics ni Satan is hindi lamang siya sinungaling or liar, perverter. So, kumbaga sa perverter is binabaliktad niya. So, to pervert means to change something from its intended purpose. So, yung isang bagay bagay na para talaga doon is binabaliktad niya, tinitwist niya. So, may mga example dito. Yan. Una is yung grapes. Yan. So, actually maganda yung grapes, good for the health. So, minsan na parang, actually yung grapes naman talaga nagiging alcohol pagkatagalan. So, kapag na-process siya ng fermentation. Pero actually kung yung origin lang talaga na grapes, yung juice niya, mabuti yon. So, but then, yun nga, yung purpose is natitwist siya, kaya nagiging alak. And also, second example is yung sex. So, from marital to premarital. So, yung intended talaga nun is para sa married couple. So, dapat, pagkatapos ng married, tsaka lang dapat mag-undergo na ganun. Pero ang nangyari, pumapasok yung magkasintahan, o tinatawag sa sanlibutan ng magjowa. So, madalas kong maririnig yun sa company yung jowa. Yan. So, yun yung term nila. Pero, kaya nga maganda yung purpose nun yung nabanggit ko po na yun na sex. Maganda talaga, yung purpose talaga nun is para sa loob lang dapat ng marriage. Pero ang nangyari, before, yan, nag-undergo. So, isang bagay din yon na layunin ni Satan. So, bago yung marriage, nag-undergo na sila na gano'n. And secondly is yung extramarital. Yung nasa loob na siya ng marriage, pero, ano pa tawag dito? Ano pa rin sila sa ibang tao. So, which is para lang dun sa marriage dapat. Yan. So, yan po yung purpose talaga din nun. And music, yan, to offbeat sounds and last. So, maraming music ngayon, yan. Especially, actually, yung mga sumisikat ngayon, hindi siya maganda So, maraming nadadala sa music, pero hindi nila naiintindihan yung content ng music na pinapakinggan. Basta gusto lang nila kasi naano sila sa physical na body. Kaya pag may mga concert talagang kahit
ano yan, kahit libo pa yung bayad niyan o sa ibang bansa pa ginagawa, pinupuntahan. Pinupuntahan, dinadayo. Pero kapag mayroong concert na spiritual na bagay, kahit libre yan, hindi yung pinupuntahan. Ewan ko bakit ganon. Yan. Okay, music. Yan. So, church, then, yan. So, yung church, para sa gathering ng mga spiritual na, for spiritual things, pero nagiging social clubs. So, maraming yung lumalabas. So, may mga napapanood. So, may na-share nga din si Sister Kay nakaraan, yung, ano ba to, church o club? So, sa church kasi, merong patay sindi na ilaw. So, isa ding bagay yung parang makadeceive din sila ng mga, especially sa mga young people, di ba, sa mga kabataan. So, mahilig sila kasi sa mga, sa mga may pagka-party-party na mga gatherings. So, isa din siguro ang way nila yung para ma-deceive. Makadeceive ng mga tao. And exercise, yan, to worship God. And so, hindi po masamang exercise. So, minsan kasi nagiging masyado na nating wino-worship yung ating body. So, hanggang sa parang sobrang conscious na natin sa ating katawan. Ayaw natin gusto natin perfect yung build-up ng katawan. So, yan po yung nagiging negative side or na ginagawa ni Satan para yung purpose talaga is mabaliktad. And communion. Yan. So, communion, hindi po siya part ng salvation. Pero, actually, sa Catholic, dapat pinapa-undergo talaga ng ganon para mabawasan or mahugasan yung kasalanan mo, kailangan mag-communion. And baptism. So, hindi po yan part ng salvation, kundi first step of obedience. Okay, those are examples po na ginagawa ni Satan para matwist yung intended purpose talaga ng mga bagay na yun. And dapat maging careful din tayo kung ano talaga yung purpose ng isang bagay is dapat ganun lang talaga. And he's also an imitator. So he likes to have people God-like without God as much as possible. So the beast and false prophet in the book of Revelation are his imitators. He has his false religions, preachers, Bibles, and miracles. In the Old Testament, Pharaoh had magicians who could imitate Moses' miracles. So, yan yung mga nai-imitate niya. Yan. So, alam naman natin yung story ni Moses, di ba? So, si Pharaoh, meron din siyang mga magicians na kayang halos tularan si Moses. Pero, syempre, hindi po nila kayang i-defeat kung ano man po, hindi po nila kayang i-defeat yung ating Panginoon. Yan. False prophets, religions, yan. So, talamak po yan sa kasalukuyan na ating panahon. So, kaya mag-ingat din po tayo sa mga pinapakinggan natin, sa ating mga pinapanood. So, if this is the opposite for the will of God, so much better, sa umpisa pa lang, i-stop na natin. So, sa Facebook pa naman, once na nag-click ka nung, parang na-curious ka, clinic mo, susunod yan yung feeds mo, halos ganun na yung lahat. Kaya kung mahilig ka sa, mahilig kang manood ng mga motor, susunod yun, halos mga motor na yung lumalabas sa feeds ng Facebook. So, his goal, his characteristics, and appearances. And the devil has made 3 appearances in the Bible. So, ano kaya yung mga to? Yan, siyempre, pinakauna in the Garden of Eden. So, a serpent. So, he deceived Adam and Eve sa pamamagitan ng the fruit of the knowledge of good and evil. So, yan po yung unang appearance. So, sa palagay niyo po, ano po yung pangalawa? Meron ba dyan? Sige.
Meron po sa aking ano mamaya. Joke. Okay, second appearance is in heaven. Yan. So kinakausap niya ang ating Panginoon patungkol kay Job. Yan. So alam natin yung kwento sa Job yun, nasa story ng Job. And he appeared, yung third is kay Jesus Christ nung nandito na siya sa mundo. He appeared to Jesus after Jesus had fasted 40 days in the wilderness. So nasa wilderness, di ba? So kung ikaw nga ang Diyos, gawin mo tinapay itong bato. Yan. He also actually yung temptation dito, yung appearance dito, he tempt Jesus Christ for the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan, sabi pa niya kung inano niya sa taas ng bundok, di ba, yung ganda ng mundo, ibibigay ko sa ito basta lumuhod ka lang sa akin para i-worship ako. So those are the three appearances ni Satan in the Bible. Yan. So we need to bathe in the Word of God to keep our lust or desires right. All the devil needs in one area in which you are disobedient to the Lord. So the devil tries to defeat teenagers in three areas. They are, so yung trabaho, job, falling in love, yan. So gagamitin din talaga ni Satan yan para ma-fall ka sa maling tao. Tama po ba? Yan. So trabaho, falling in love, and joining something. Yan. So mag-ingat din po tayo sa mga sinasamahan nating mga barkada. Yan. So kung sa trabaho, kung binibigyan ka, ino-offeran ka ng Sunday, yan. So, kapag magsisimula pala kayo magtrabaho, dapat i-ano nyo na talaga yung Sunday. Yan. Mas maigi wala talagang Sunday. So, mostly naman sa mga trabaho, walang Sunday. Pero syempre, pag nandun na kayo sa trabaho, ino-offeran kayo ng much higher rate kapag Sunday. Yan. And falling in love sa mga, so alam nyo na po yun. And joining something. So the devil make you sin, he only open door for you to fulfill secret lust. So laging bukas si Satan ng mga pintuan para pasukin nyo, para matempt kayo. Yan. Examples. So the devil defeated these Bible characters in the following area. Yan. So, una is si Lot. So, Abraham and Lot. So, alam natin yung relationship nila. So, he defeated Lot by money. And so, actually, hindi naman siya literally na money. Pero, sa panahon nila, it's considered as, ganun na rin, parang money. And Saul. So, King Saul. So, sa pride, sa pamamagitan ng pride. And Samson last sa pamamagitan ni Delilah. And the prodigal, which is rebellion. So sa mga teenagers, so iwasan po natin magrebelde sa ating mga magulang. Actually, ayaw natin mapagalitan, di ba? So pinagdaanan ko rin naman yun. So ayaw natin makarinig ng mga ganon. Pero kailangan yon. Pero huwag tayong dumating sa point na yun nga, magrebelde sa mga magulang. Huwag na rin natin antayin na siyempre pag nagrebelde tayo, dumating tayo sa point na nakagawa na tayo ng, yun nga, nandun na yun, tapos biglang babalik ka sa magulang mo. So, mas maigi, sa umpisa pa lang is maagapan na. Amen. Pasok, Brad. Okay, yan, the prodigal and David, yan, lust and pride. So, alam naman natin yung story ni David. Kaya nga, yung yung pagiging idle, yung wala kang ginagawa, hindi ka busy. Diyan ka minsan makakaisip diyan nagsisimula yon or
Pag di natin ginawang busy yung ating isipan, parang pag idle siya, mas lalong pumapasok, mas lalong nag-i-inject si Satan sa ating isipan. And Elimelech, moving, rich young ruler, so money din, and Judas, so greed, and Eve, lust of eyes, and Moses, so temper. Yan. Yung, ano ba yung exact Tagalog ng temper? Hindi mapagpigil, hindi siya mapagpigil yan. So minsan ganun din, parang, ah, hindi mo mapigilan sa sobrang hindi ka mapagpigil. Kaya yung temper mo hindi mo makontrol. Kaya nakakapagbitaw ka ng salita na pag nabitawan mo na, ma-realize mo na, ba't ko ba nasabi yun? Tsaka ka naimasmasan. Or hindi ka makapagtimpi, nakakagawa ka ng isang bagay or physically, ganun. Bawa sa pagmamaneo, hindi ka nakapagtimpi na nasingitan ka, nainis ka, doon nagsisimula. Yan. So, temper, dapat din tayo sa temperance natin. And King Nebuchadnezzar, pride. So, Ananias and Sapphira, so money. Yan. So, yung napagbintahan ng lote. Yan. So, yun yung story nun. And suddenly, sabi ni sinong disciple yun, apostle. So, thou shalt not lie unto men. So, that very moment, so namatay. Si Ananias ba yun? And si Demas, worldly pleasure. So, ito mismo galing sa letter din ni Apostle Paul na for Demas hath forsaken me, having loving this world. Yan. So, worldly pleasure. So, yan yung nakadefeat kay Demas. So, tayo na nasa mundo, so, pag-ingatan din natin. So, alam ko maraming mga Kristiyano na tumatalikod talaga sa panampalataya because they are defeated by Satan. So, tandaan po natin na yun yung mga plano ni Satan sa ating buhay. So, kung magpadaig tayo, so, ganun yung magiging kahinatnan natin. And Absalom rebellion. So, nagrebelde siya sa kay David. So, yung naging kahinatnan, so, namatay siya. So, those are examples na mga Bible character na defeat or natalo ng devil. Excuse me. And our weapons, so our weapons, wherewithal shall a young man cleanse this way by taking heed thereto according to thy word. So the most effective weapons against the devil are the word of God and our testimony. So yan po yung pinaka-epektibo talaga na madaig natin yung ating Panginoon. Yung salita ng ating Panginoon. So yun lang po. And if we, kung talagang, if we keep ourselves reading, studying the Word of God, and keep ourselves busy in the work of the Lord, so yan po yung mga bagay na makakatalo or makakadefeat kay Satan. And lastly po, so expect resistance. So the devil's temptations come in seasons. Do not get discouraged. God will give you grace. The devil is after those Christians who will glorify God the most. So expect plans to go wrong, persecution, financial problems, physical problems. Don't be surprised when the devil is resisting. It means victory is close. Yan. So, hindi po ibig sabihin na mas lalo po tayong kumakapit sa ating Panginoon or mas lalo tayong nagiging malapit sa ating Panginoon. So, it doesn't necessarily mean na tinitigil lang tayo ni Satan. So, mas lalo pa siyang nag-work out. Pero, yung katagumpayan is nasa sa atin, syempre. So, we must defeat Satan in ourselves or in our Christian living. So, remember na lahat ng mga persecutions, trials na dumadating sa ating buhay,
So it could be our friends, our families. So dapat ma-overcome natin yun, mapagtagumpayan natin. So if not, so madidefeat tayo ni Satan. So let's be, dapat maging victorious tayo sa mga bagay natin. Okay? So yun po yung ating pong Sunday School lesson for this morning. So, I hope na may mga natuklasan or nalaman po tayo. So sa ating pong topic na Know Your Enemy. So yun lamang po. And shall we all stand up? Tayo po ay mananalangin. Okay. Sama na rin po natin yung ating pong Sunday School offering. Amang Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat po Ama sa pagkakataong ito. Salamat po sa privilege na makapag-aral po ng pong mga salita. And we pray na now po kayo po patuloy manguna sa bati sa amin, na mas lalo po kaming maging matatag at mas lalo po kaming maging victorious over Satan sa aming pong Christian living. At salamat po sa umagang ito at sa aming pong pagpapatuloy kayo pong manguna sa bawat isa. And we pray our Sunday School offering ninyo po naman basbasan at gamitin sa inyo pong mga gawain. And this we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pangalan mo? Ano pangalan mo? Kevin. Kevin. Ikaw na nagpunta dito. Nakita mo na punta dito. Sabi dito ko kayo sa Mamoy? Oo, yung tiyahin ko sa Mamoy. Bakit nabakasyon na kayo dito? Sinay. Marami sila dito. Nakasakay na. So, saan ka nag-check before? Doon sa provincial. Ano ang bakit doon? Saan provincial? Montero? Anong pangalan mo? Kasi Pastor Dina ito. Hindi ko alala. Pero anong pangalan mo? Kevin? Sige, wait lang ha. Yan, kamusta ka? Huwag ka lang. Brother Kevin, ano man na to para record purposes? Yeah, okay. Dito. Ito.